Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Una-una sinabi po niya na meron na raw akong natanggap na screenshot galing sa isang politiko na nagpapakita na sumisinghot ng powdery white substance ang Marcos Jr. Hindi po totoo yun. Sa Hong Kong po, walang kahit anong larawan. Aaminin ko po, matagal nang usap-usapan yung video na yan at kaya lahat ng tao naghahanap. Now, totoo po, sinabi ko na baka meron na. Pero dahil yan po ay nanggaling kay Maharlika na meron daw siya puting ahas na ibibigay na ang video. So yan po yung konteksto na pinag-uusapan, paano kaya yan makikita ng taong bayan. Pero nung panahon pong yon, nung July 7, dun sa restaurant na yon, wala pa pong kahit anong larawan. Ang alam ko lang, si Maharlika ay makakaroon ng isang video. Oo nga pa po, no? Bukod dito sa video na napanood na ng lahat, meron pa pong isang tao na positibong nagsabi sa akin na meron pa siyang nakita mismo sa kanyang dalawang mata, 3 pang video kung saan ang Marcos Jr. di umano ay sumisinghot ng powdery white substance. So abangan natin, meron pang 3 yan. Kung ako'y hindi lang nag-a-asylum ngayon sa Netherlands, di ako naghahanap ng 3 video na yan. Pero pakiusap ko dun sa taong nakakita ng 3 video, pwede ba please lang para sa taong bayan, hanapin mo naman yung 3 video na yan na makita natin yan. Dahil hit na hit po yan pag yan ay napakita na naman. Kung maalala mo, in the gathering in the United States, yung Maisog rally noong July 22, sila yung unang-unang nagpakita ng video na ito sa isang Maisog rally sa California. Silang dalawa ni Attorney Glenn Chong. At doon niya pinakita at sabi niya, classified ito ha, hindi pa namin papakalat to. Kaya ngayong kumalat are just mere videos from the screen. Kung maalala mo, yun yung kumalat from mere videos of the attendees from the screen. Meaning to say, sino ba ang unang-unang naglabas nitong Polvoron video? Hindi ba ito ay nilabas noong July 22 sa Maisog Rally na ang naglabas mismo ay si Harry Roque at si Glenn Chong? So yung pangalawang, for me, corroborating evidence na mukhang totoo nga ang sinasabi nitong si Pebos. At pangatlo, afterwards, pinakalat ito ng Maharlika before the 3rd SONA of the President. At isa sa nag-amplify ng Maharlika na vlog, si Harry Roque. So, given this series of events, chain of events, mukhang paniniwalaan ko yung credibility ni Pebbles in this particular instance kasi it is corroborated by facts and by supporting evidence. So even if I want to be fair to Harry Roque, mukhang yung corroborating evidence are against him. And it looks like he really authored by the mere fact na siya yung unang-unang nag-disclose nitong Polvoron video na ito. So sa akin malinaw, medyo malinaw sa akin. I try to be fair with Harry Roque by not taking into consideration kaagad yung sinasabi ni Pebbles considering sometimes her lack of credibility. Pero yung corroborating evidence, pasok na pasok Kaya mukhang totoong siya nga yung naglabas. So yun nakikita ko bilang abogado. The corroborating evidence support the statement of Pebbles. Polvoronic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PDEA. Tanginan nyo, PDEA leaks. Sino daw ang nag-umpisa ng Polvoron video? So ngayon, alam na natin. Malamang sa malamang, for sure, alam na natin kung sino yung nag-produce. Sure tayo, ang nag-produce nito ay si Arieta Roqueta na nagtatago ngayon sa Netherlands. Although nagdi-deny siya, but it's a blanket denial. It's worth nothing. Wala naman siyang It's a generic denial pala. It's worth nothing. Wala siyang halaga, walang value. So yun yung denial. But for the most part, kapalitan mo natin ang kwento, nag-umpisa po ang lahat noong nag-Maisog Rally noong 2024. If I'm not mistaken, January or February 2024 yata nagkaroon ng Maisog Rally. At simula ko nung nagkaroon ng Maisog Rally, doon ako nag-umpisa itong yung chismis ng Polvoron video. Here's my theory. Kasi during that time, wala namang kumalat na picture. Diba? Simula 2022 until doon lumabas yung video, wala namang kumakalat na picture. Ibig sabihin, during that time, it is non-existent. Kiniklaim na nila na meron, pero wala silang ipinapakita. Nalala niyo yan? Kung pa sa din, kinwento ni Harry Roque, so nagka-Maisog, 2022 pa lang, nagkisa na ni Marlo. Tapos nagkaroon ng Maisog. Na nagkaroon ng Maisog, sinabi ni Rodrigo Duterte, meron tayong presidenteng bangag, meron tayong presidenteng adik. Yun na yun. Yun na yung sudyat para sa lahat ng mga disinformation trolls at disinformation influencers ng mga Duterte. Yun na yun. Yun na ang hudyat. Go signal yun. Go signal yun na umpisahan na yung pag-manufacture ng chismis ng adik si PBBM. Okay. Tapos, kung maaalala nyo, pagkatapos nung Maisog na yun, nung narinig yung go signal,
biglang pumutok yung PIDEA leaks. Oo, sometime February or March 2024. Pumutok yung PIDEA leaks. Tapos nagkaroon na ngayon ng mga hearing sa Senado. Tapos after nun, bring up na ulit. Actually, even before maisog pa, pinag-uusapan na yung video na yan. So, kumbaga, sinoff-launch na nila. Sinoff-launch na nila yung disinformation. Inilabas na nila yung disinformation. Before pa mag-maisog, sometime December or early January of 2024. Tapos, ito na nga yung video. At doon nagkakasisihan na. Doon sa Pulburon video, nagkakabistuhan na eh. Oo, kasi alam niyo PKU kasi sila gumawa nun eh. O nagkakabistuhan na, nagtito na ng sambayan ng Pilipino na PKU video, anong ginawa ni Gitad? Tinry niyang isalba ang kanyang sarili. Iniwan niya sa area si Patrick Roque. Si through Harry Roque, si through Duterte under the bus. Pag convenient sa kanila, ilalaglag kanila. Ganun lang kasi yun. Bakit? For their own survival. Ugali ho yan ng mga DDS influencers. Hindi na to lingid sa kaalaman ng karamihan. Nakasama si Atty. Harry Roque. Involved siya dito sa pagpapalabas ng fake na Pulburon video na ito. Dapat may managot dito, pero depende na kasi sa Pangulo kasi ang subject matter niyan ay ang Pangulo. So kung hindi naman niya sasabihin siya ay nadanyos at hindi naman niya sabihin na feeling niya ay namalign siya dahil napatunayan naman niyang hindi totoo, depende pa rin kay Pangulo yan kung anong move or any action ang gagawin niya. Kung ako lang ang masusunod dito, talagang pasasampahan ko ng kaso itong mga taong ito. Kasi kung napanood mo yung video nito kung papaano na mayagpag si Atty. Harry Roque at sinabi niya talaga na ang nasa video ay ang Pangulong Marcos. Parang siya pa yung nag-authenticate na totoo kung sinong tao dyan ay walang iba kundi si Pangulong Marcos. Sinabi niya yan sa Vancouver, Canada, kung paano siya katapang na ito ay ipagkalat at hinimok niya pa ang lahat ng mga kaanib nila, mga kaalyado nila na ipakalat ito dahil mabilis daw ito mati-take down. Talaga for me, ang pakiramdam ko para galitin ang tao, ipakita sa tao na ang ating Pangulo ay walang kwenta, gumagamit ng bawal na droga. At yun naman talaga yung gusto nila, mapababa, PBBM resign. For me, dapat makasuhan talaga sila. Cyber libel. Kung totoo yung video, if you have a concrete evidence against somebody, hindi ka matatakot na ipangalandakan ito kung saan dapat ito ipakita. Kasi bakit? Because this is true, this is authentic, and I have the social and moral obligation to tell this to people. So, ano yan depensa yan sa cyber libel. Bakit? Kasi ang subject matter dito ay isang mataas na opisyal na dapat malaman ng tao na gumagamit siya nito at hindi ito dapat nararapat kung totoo yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.